ng NUP kanina, kabilang si Deputy Speaker Ronnie Puno, maging si Quezon City Representative Franz Pumaren, ay sinasabi na matibay na ebidensya daw talaga ang kinakailangan para ma-withstand nga itong impeachment. So magandang gabi po sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers at lalo na sa aking mga bashers. So bago po tayo magpatuloy mga par sa video reaction natin, paki-subscribe naman mga par. Nandyan lang sa baba yung subscribe button. Click nyo lang para palagi po kayo updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par ay yung ibang mga congressman na dati ay atat na mapa-impeach si Sara Duterte. So ngayon mga par, parang bumaliktad na sila kasi mga par ay humingi sila ng pinakamatibay na ebidensya upang mapa-impeach si Sara Duterte. Humingi sila kapag walang maibigay na pinakamatibay na ebidensya upang mapa-impeach si Sara, ay ibabasura nila yung impeachment complaint. Alam nyo mga par, yung mga congressman na to, nung si Sara Duterte ay hindi pa siya naglabas ng statement na siya ay tatakbo ng presidente sa 2028. Yung mga congressman na to mga par ay atat sila para sa impeachment ni Sara Duterte. So ngayon biglang bumaliktad na humihingi sila ng pinakamatibay na ebidensya upang mapa-impeach si Sara Duterte. Kung walang pinakamatibay na ebidensya, ibabasura nila. Hindi sila pipirma sa impeachment complaint ni Sara Duterte. At panoorin po natin mga par yung sinasabi po nila. Kay Vice President Sara Duterte, kung kulang-kulang daw kasi ang ebidensya, ang boto nila, i-dismiss ang reklamo. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Cheryl, muli ngang idiniin ang National Unity Party ng Kamara na kinakailangan ng matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte para tuluyan nilang maipakita ang kanilang buong suporta rito. Sa inilabas na pahayag ng NUP, maaari raw silang bumoto para i-dismiss na lamang ang impeachment case ng bise kung kulang ang ebidensyang maipapakita sa impeachment proceedings. Kabilang sa mga hinihinging pruweba ng partido ay ang pagpapakita na ginamit mismo ng bise ang confidential funds para sa personal consumption nito. Mas maigi raw kung manggagaling sa Anti-Money Laundering Council at iba pang mga otoridad ang ebidensyang ito. Bukod pa riyan, dapat din daw maiging sulilin ng komite ang mga deklarasyon ng mga witnesses sa naturang kaso ng bise, tulad ng mga maaaring pahayag ni alleged former aide at bagman nito na si Ramil Madriaga, maging ang mga allegedly bribed DepEd officials. Mas magiging malinaw din daw ang testimonya ng mga ito kung may kaakibat na dokumentasyon na ihahain sa impeachment proceedings. Makatutulong ang mga ebidensya para malagpasan ang pagsisiyasat ng isang full impeachment trial laban sa bise. Sa kabila niyan, nire-respeto pa rin naman daw ng partido ang proseso ng House Justice Committee sa impeachment proceedings ni VP Sara. Inaasahan na magsasagawa ang komite ng pagdinig sa Miyerkules, March 18 para talakayin ang grounds for impeachment kaugnay ng dalawang natirang reklamo kay Duterte. Cheryl, inaasahan nga rin na ngayong araw maipapasa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tugon sa House Justice Committee ukol sa dalawang natirang reklamo laban sa kanya. Ngayon kasi ang deadline para nga sa kanyang response ukol dito. Cheryl. Amy, kung hindi makumbinsi ang NUP, ilang miyembro ang pinag-uusapan natin dito? At saka solid ba silang boboto? So far, Cheryl, ang narinig lang natin ay yung 5 members nga nitong National Unity Party. May nilabas pa rin naman silang pahayag na may kanya-kanya pa rin naman daw opinion
itong mga mambabatas na nasa National Unity Party. Pero majority, Cheryl, katulad na nga rin na narinig natin, nakasama din dun sa press conference ng NUP kanina, kabilang si Deputy Speaker Ronnie Puno, maging si Quezon City Representative Franz Pumaren, ay sinasabi na matibay na ebidensya daw talaga ang kinakailangan para ma-withstand nga itong impeachment trial laban kay Vice President. So yun mga par, humihingi ng pinakamatibay na ebidensya yung ibang mga congressman upang boboto sila sa impeachment ni Sara. Kung wala silang maibigay na pinaka matibay na ebidensya, ay maaaring i-dismiss na lang ang kaso ni Sara Duterte. At hanggang dito na lang, at maraming gabi po sa ating lahat.